Ang madilim na pasilyo ay tila walang hanggan habang palalim ng palalim ang nilalakaran ni Zufan. Matagal na paglalakad ang lumipas bago niya natanaw ang isang malabong liwanag ng lampara. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang 15 kataong nakayuko, at sa isang tabi ay may mesa na may nakasinding lamparang langis, naglalabas ng mahina at maputlang dilaw na liwanag. Sabi ni Zufan, mas kilala ninyo ang hilagang lupain kaysa sa akin. Nais kong makita ang baybay ng dagat hilaga. Ano ang inyong paraan? Tumugon ang isa, gaya ng nakikita ninyo, mula nang pumasok si Invincible Sword sa hilagang lupain, nagiging balisa ang mga sekta. Sobrang higpit ng pagbabantay at halos walang makagalaw. At kung mayroon mang makalusot, masusing tinatanong. Anumang kaguluhan ang mangyari ay tiyak na magdudulot ng kapahamakan. Isang binata ang yumukod at nagulat, upang makaiwas sa ganoong problema, kinakailangang mapabilang sa ilang natatanging grupo. Una, yaong binubuo ng mga disipulo, matatandang elder at venerable mula sa 5 dakilang sekta ng Hilaga. Malaya silang nakakalakad basta tumutugma ang kanilang aura sa tandang nasa kanilang token. Ikalawa, ang 3 malalaking negosyante rito na nakatuon sa paghahanda para sa digmaan. Mayroon silang tiyak na rutang kalakalan upang maghatid ng mga kalakal sa bawat sekta. Dahil dito'y nagkamit sila ng lubos na tiwala at hindi na tinatanong. Napakunot ang noo ni Zufan. Kung ganoon, ano ang inihanda ninyo para sa akin? Ginoo, sagot ng isa, kami nga ay kabilang sa mga negosyanteng iyon. Ngunit mahirap kung kayo mismo ang bubuo ng huwad na pagkakakilanlan. Mas madali kung sa linya ng kalakalan kami gagawa ng pagsasaayos. Ngumiti ang lalaki at inilabas ang isang token. Hindi alam ng marami na ang Qian Clan, isa sa 3 pangunahing negosyante ng Hilaga, ay kasangkapang lihim ng Serene Shores Trading na pinamamahalaan mula sa anino. Ginawa ito upang maiwasan ang digmaan ng 2 lupain, paliitin ang galit ng masa, at higit pang palakasin ang kalakalan. Ngayon na kumikilos na ang mga tagong tauhan ng Serene Shores, ginagamit na namin ang Qian Clan bilang harapan. Maaari ninyong gamitin ang pagkakakilanlan ng tagapangasiwa ng Qian Clan upang makagalaw ng malaya. Narito ang token ng Qian Clan, kailangan lamang ninyong lagyan ng bakas ng inyong kaluluwa. Tiningnan niyo ni Zufan at mumisi. Malalim pala ang ugat ng Serene Shores Trading. Handa na pala kayo. Tumawa ang lalaki. Hahaha, Ginoo, ang kapayapaan ay laging paghahanda para sa digmaan. At para mapangalagaan ang aming malalaking kliyente, kailangan naming maglatag ng katiyakan. Noon pa man, nakita na ng aming matandang pinuno ang ganitong panahon at naghanda ng mga hakbang. Dahil sa bilis ng pagkilos ni Baili Jingwei, nagawa naming kumilos agad. Pagkatapos ay nagbuga siya ng buntong hininga at yumuko ng mga kamay. 5 araw mula ngayon, mayroong kaming ihahandang karaban ng supply patungo sa Dagat Hilaga. Bawat sekta sa daraanan ay magsasagawa ng inspeksyon. At bagamat makakatulong ang token, ihahambing pa rin nila ito sa ulat na hawak nila mula sa Qian Clan upang tiyakin ang inyong pagkakakilanlan. Dahil dito, hinihiling ko sa inyo na magbigay ng pangalan upang maisama kayo bilang tunay na kasapi ng Qian Clan ng Hilaga. Muling napakunot ang noo ni Zufan habang nag-isip. Lahat ng lupain ay laban sa gitna, marahil pati ang angkan ng Siangguan at mga tao ng kanluran ay narito. Mas mabuti nang umiwas ako sa mga pangkaraniwang pangalan. At yamang Qian Clan ang gamit, gagamitin ko rin ang kanilang pangalan. Qian Fan hindi, Fan na lamang. Paliwanag ng tagapagsalin, ang unang Fan ay mula sa pangalan niya, ang ikalawa ay nangangahulugang istorbo o nakakainis. Qian ay nangangahulugang salapi. Napakibit ang kilay ng lalaki at natawa. Talagang mataas ang pagtingin ni Ginoo, itinuring na parang walang halaga ang salapi. Walang makakamuhi sa pangalang Qian Fan, hahaha. Nagtawanan din ang iba. Tumango si Zufan. Tama, kung minsan mas maraming pera ay mas maraming gulo, hahaha. Samantala, si Qiaoer, na naiwan pa rin sa payak na tindahan, ay labis nang nainip. Kanina pa siya naghihintay at halos mamatay na sa pagkaburyong kaya't naglibot siya ng tingin sa paligid. Wala namang kaaya-aya para sa karaniwang tao, ngunit para kay Qiaoer na unang beses lamang nakalabas sa mundo, lahat ay nakakaengganyo at nakakaakit. Nagningning ang kanyang mga mata nang makita ang isang maskarang lilang agila. Pamilyar ito sa kanya at agad niyang nagustuhan. Dahil siya man ay ibon, likas na nabighani siya sa maskara ng agila.
Hindi na niya napigilan ang sarili at iniunat ang kamay upang abutin ito, ngunit isang maputing kamay ang nauna at dumampot dito. Tindero, akin na ito. Napatigil si Kiao at sinundan ng tingin ang maskara hanggang sa isang magandang dalaga ang humawak nito at sinipat-sipat. Aakin yan, bulalas ni Kiao. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag, basta't naramdaman niyang parang ninakawan siya ng bagay na labis niyang nagustuhan. Tumaas ang kilay ng babae at lumingon sa kanya. Sa kanyang mga matay bumungad ang inosente at kaakit-akit na titig ng bata. Munting babae, dahil lang ba sinabi mong iyo, sa'yo na agad? May pera ka ba para rito? Ano ang pera? Kung ganon wala ka, hehehe. Nakitaan ng kalituhan ang bata kaya't mumiti ng malapad ang dalaga at naglabas ng 10 sacred stones sa mesa. Bibilhin ko. Sa akin na ito ngayon. Lalong lumaki ang pagnanasa ni Kiao habang nakatingin sa maskara, halatang umaasa pa rin. Hindi niya alam kung ano ang mga batong iyon, ngunit ang tindero ay malinaw na nakakaunawa. Gumamit ng 10 sagradong bato para lang sa luma at walang kwentang maskara. Mayabang talaga. Kahit ang mga disipulo ng sekta, kahit ang matatanda at venerable, ay hindi basta-basta magtatapon ng kayamanan ng ganoon. Ang ganyang kaluhuan ay karaniwan lamang sa mga pamilyang imperial. Subalit sa Hilaga, gaya rin ng kanluran, hawak ng mga sekta ang mga imperyo. May mga mayayaman at mga bulagsak na tao kahit saan, ngunit ngayong nakalockdown ang Hilaga, sino ang mga ngahas na magpunta roon para lang magwaldas? At yamang ang 3 kapanalig ay nasa tabing dagat ng Dagat Hilaga, tiyak na hindi sila narito. Iisang sagot lamang, ang babaeng ito ay mula sa Sword Star Empire. Nagngalit ang matanda sa galit ng mahinuha ang kanyang pinagmulan, ngunit kalaunan ay bumuntong hininga at pinilit ang sarili na kumalma. Binibini, hindi ba kahiyahiyang makipag-agawan sa isang bata para sa isang simpleng maskara? At ano ngayon? Mahilig akong makipaglaban, humph. Ipinagmayabang ng babae, nakataas pa ang baba, nagbabayad naman ako. Natural lang na akin ito. Sabihin mo nga, kahit 10 sagradong bato, hindi pa ba sapat para sa isang mumunting maskara? Umiling ang matanda at tuwid na tumindig. Ang maskarang ito ay yari sa balahibo ng Scarlet Beak Eagle, isang espiritual na hayop na nasa unang antas. Ang halaga nito ay, "Wag mo akong daanin sa presyo." Magkano lang ba ang balahibo ng isang hamak na espiritual na ibon, singit ng babae? Umiling ang matanda. 30 spirit stones. Binibini, 10 sagradong bato ay lampas-lampas na ni. Mas mabuti. Ituring mong gantimpala. Nakangising tumaas ang baba ng babae at tinitigan si Kiao. Girlie, hindi pa ako natatalo sa kahit anong laban, hehehe. Nangumuso si Kiao, kumurap-kurap ang ilong at pinakita ang inis na mukha. Ngunit lalo lamang itong ikinasya ng babae, kaya't pinisil pa ang maliliit niyang pisngi. Munting sanggol, kapag nagsawa ako rito, ibibigay ko sa'yo kung magkita pa tayo. Kung hindi bakit di ka nalang sumama sa akin. Binibini, alipin ba ang hanap mo, pang-uyam ng matanda? Masyado kang matigas ang ulo. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay makukuha sa kapritsyo lamang para itapon kapag nagsawa. Ang isang tunay na pinahahalagahan ay hindi kailanman basta itinatapon. At wala akong balak ibenta ang aking paninda sa isang taong hindi marunong magpahalaga. Isoli mo ang mga sagradong bato at ibigay mo ang maskara sa bata. Nagpakita siya ng malamig na mukha at itinulak palayo ang mga bato. Napasigla si Kiao at kinuha ang maskara. Akin na to, ibinigay niya sa akin. Ngunit mas mabilis ang babae. Naunahan niya ang munting kamay ni Kiao at inagaw muli ang maskara. Paglingon niya sa matanda, nagliliyab ang kanyang mga mata. Bariya kapalit ng kalakal, ganyan palagi ang kalakaran. Wala pang nakakaagaw ng bagay mula sa akin. Matandang hangal, gusto mo bang mamatay? Kalakaran daw. Humph. Ang totoo ay basta na lang ikaw ay bumibili ng anumang makita, tapos itatapon kapag nagsawa. Hindi umiwas ng tingin ang matanda at mariin mumisi. Naniniwala ako na kung may kaluluwa ang bagay na ito, mas pipiliin nitong huwag mapunta sa'yo, binibini. Mas nanaisin nitong walang kinalaman sa tulad mo. Hindi umalis ang malamig na titig ng babae sa kanya. May pinahihiwatig ka. Sino ka ba talaga? Isang tindero na nawalan ng loob nang siya'y itapon ng kanyang amo.
Mapait na wika ng matanda bago niya hinamak ang babae. Binibini, bukod sa pagbili ng paninda, mahalaga rin ang kagustuhan ng nagbebenta upang maging maayos ang kalakalan. Subalit sa akin, kahit gaano ka pa magbayad, hindi ko ito ipagbibili sa'yo. Kaya't iwanan mo na lamang at umalis ka. Namutla ang mukha ng babae habang si Kiawer ay kinakabahan na. Akin na yan. Ibinigay niya sa akin at hindi niya ibebenta sa'yo. Kung gayon, hindi niya ibebenta. Sayang. Ngunit anumang naisin ko, aking binibili kahit pa ayaw niya. Nagningning ang malamig at uhaw sa dugong tingin ng babae, kasabay ng nakasisindak ng ngiti. Bumulwak ang kanyang kapangyarihan at pinako ang matanda sa dingding. Naglabas ng enerhiya ng espada ang kanyang kamay, at mariing wika, matandang hangal, hindi ako negosyante at lalong hindi nandito para makipagtawaran. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit pagbabayaran mo ang paghamon sa akin, Humph. Isang pitik ng kanyang daliri at lumipad ang espada. Hindi man lang nakakurap ang matanda sa bigat ng puwersang dumagan sa kanya, nakapako siya roon sa dingding. Alam na niya ang kahihinatnan mula pa sa simula, at ngayoy handa na siyang salubungin ang kamatayang tiyak na darating. Mula noon, tapat na siya sa Serene Shores Trading. Nang minsang maliitin ang kanyang pinuno, naglakas loob siyang ipagtanggol ito. At ngayon, buong puso siyang handang ialay ang buhay alang-alang sa ugnayan ng amo at lingkod. Tinanggap na niya ang lahat at nagpaubaya sa kapalaran. Huminto ka! Isang sigaw mula sa madilim na pasilyo ang umalingaw-ngaw, kasunod ang malamig at payapang tinig, binibini, pumatay ka man ng pumatay, gawin mo na lamang iyon sa labas ng Sea Bright City, maliban na lang kung nais mong mapako ang lahat ng mata sa atin. Umisi ang babae at may pangungutyang tumingin sa pinagmulan ng tinig. Akala mo ba'y alintana ko iyon? Hindi alintana ng binibini ang lahat maliban sa isang tao. Mula sa mga anino ay lumakad palabas si Zufan, malamig ang tinig, at ang taong iyon ay ayaw na magdulot ng kaguluhan si binibini, baka siya ay magalit. At para saan? Para lang sa isang mumurahing maskara. Ha. Bahagyang kumibot ang kilay ng babae at nangisay siya. Nanlumo ang kanyang puso, saka dahan-dahang binawi ang kanyang aura. Bumagsak mula sa dingding ang matanda at humihingal, nanginginig ngunit buhay. Handa na siyang mamatay kanina, subalit sinumang nakaligtas ay laging nagagalak na nakawala sa bingit ng kamatayan. Mariing nakatitig si babae kay Zufan, pinipigilan ang galit. Sino ka? Alam mo ba kung sino ako? Hindi. Umiling si Zufan at marahang yumukod, ako'y isang tagapangasiwa lamang ng Qian clan ng Hilaga, Qian Fan ang pangalan. Ang hamak na tindahang ito ay nasa pangangalaga ng aming angkan. Sana'y ipagpaliban na lamang ni binibini ang kanyang galit, ha. Naniwala ang babae. Hindi. Pinagmasdan niya ng mariin. Qian clan. Isa sa 3 pangunahing negosyante. Oh. Kalokohan. Ibinuga ng babae ang salita, ang mga negosyante ay pera lamang ang iniisip, laging tinatantiya ang pakinabang at lugi. Sa tingin mo ba'y papatulan nila ako dahil lang sa isang sirang tindahan? At base sa ayos mo, sa malamig mong mukha na hindi man lang nanginig sa harap ng aking killing intent, hindi ka pangkaraniwang tao. Walang paraan na may isang tulad mo sa maliit na Qian clan. Sino ka ba talaga? Bahagyang yumukod si Zufan, nakangisi, maraming salamat sa papuri, binibini. Ngunit kung sino ako, hindi na mahalaga, gaya ng hindi ko rin tinatanong kung sino ka. Sa madaling sabi, wala akong intensyong maging banta sa'yo. Kung hindi mo rin ako ituturing na kaaway, maari tayong maghiwa-hiwalay na para bang hindi nagtagpo. Malawak ang daan, hindi kailangang magbanggaan, ha. Ngunit kilala mo na ako. Hindi makapaniwala ang babae na basta na lamang lumitaw ang isang taong may hawak na pangil laban sa kanya. Sino nga ba siya? Paano ako maniniwala na wala kang balak na manakit kung hindi mo ipapahayag kung sino ka? Umiling si Zufan, bahagyang napapailing, sigurado ka bang kilala kita? Ha. Binibini, masyado kang nagmamadali. Pakiramdam ko lamang ay hindi ka dapat gumawa ng iskandalo. At huwag mo na ring usisain ang tungkol sa akin. Ang katotohanang natukoy ko ang iyong pagkakakilanlan ay sapat na. Ang maghukay pa ng malalim ay magdadala lamang ng problema kaysa solusyon. Iyan ba'y pagbabanta? Isang babala. Nakangising nakaiinis si Zufan, ngunit ang mga matay kumikislap sa talim, kung makarating ka sa kanlurang lupain, mauunawaan mong napakalawak ng mundo, at laging may mas mataas pa kaysa sayo.
Walang sinuman ang makakaiwas sa kapahamakan. Ang pag-iingat ang pinakamahalagang kayamanan ng isang nilalang, isang pagkakamali lamang ay maaaring gumuho ang lahat. Ang sobrang tiwala sa sarili ay walang maidudulot na mabuti. Nanginig ang kilay ng babae at naguluhan ang kanyang mga mata. Kanlurang lupain eh. Kung gayon ikaw ay. Napasinghap siya at napatitig kay Zufan, nakasimangot sa biglang pagkaunawa. Umikot ang labi ni Zufan, nagtatago sa misteryo. Hindi na kailangang banggitin, sapat na ang alam mo. Mas mabuti pang maghiwalay tayo nang hindi nagdudulot ng gulo. Nag-aatubili pa ang babae, ngunit nagbuntong hininga at tinalikuran ang lahat. Sandali. Itinaas ni Zufan ang kamay, nakangisi. Maaari bang ibalik ni Binibini ang maskara ng aking anak? Napatigil ang babae, tumingin kay Kiawer at natawa ng malamig. Anak mo? Ha ha ha. Ang isang karaniwang tao na tulad mo'y nagkaroon ng isang magandang at kaakit-akit na anak. Bulag na ang langit. Ha ha ha, wala namang kakaiba roon. Ang lahat ng ganday nagmula sa kanyang ina. Huwag ka nang magmalaki. Malaking kabutihan na ang hayaan kitang makaalis ng buhay. Huwag mong akalaing makukuha mo ang anumang bagay na napupusuan ko, mariing tanggi ng babae. Ngumiti si Zufan. Kung gayon, wala akong pagpipilian. Sa ating mga naglalakbay sa landas ng kultibasyon, mas maraming kaibigan, mas maraming pagkakataon. Ngunit kung ipipilit ni Binibini ang iskandalo, at magkaroon ng investigasyon dahil sa iyo, paano kung magalit ang taong iyon? Ang sabi mo'y dapat tayong maghiwa-hiwalay, ngunit nakikisawsaw ka sa aming usapan. Hindi kami ang gumagawa ng gulo kundi ikaw. Malamig ang titig ni Zufan. Binibini, katulad mo rin ako, hindi ko kayang palampasin ang anumang nakabihag ng aking mata, kahit isang mumunting bagay lang. Ganoon din ang anak ko. Ang kaibahan lamang natin, wala akong konsensya o awa na pipigil sa akin para ipaglaban ito, taliwas sa iyo. Nanginig ang mukha ng babae at mariing itapon ang maskara sa galit. Hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Iniwan niya ang pagbabanta at lumabas ng tindahan. Sa ngisi ni Zufan na parang bangungot, sinalo niya ang maskara at ibinigay kay Kiawer na labis na natuwa. Napakalakas ng loob ninyo, Ginoo, na napilitan ang bruha na iyon na umatras. Ako'y lubos na humahanga. Yumukod ang matanda kay Zufan. Ngumiti si Zufan. Alam mo ba kung sino siya? Mula sa gitnang lupain. Nanginig ang mga kupas na mata ng matanda at bumuntong hininga. Ayon sa ulat, pumasok sa hilaga ang mga makapangyarihang dalubhasa, 10 prinsip imperial at si Invincible Sword na pinamumunuan ang 5 hari ng espada. Sa 9 na hari ng espada, iisa lamang ang babae, si Frigid Rain Sword King Bailiyuyu. Tumango si Zufan. Tumpak. Ngunit paano siya napaalis ng batang amoy? Dahil sa takot sa magiging kapalit. Ipinaliwanag ni Zufan, siya'y natatakot lamang sa isang tao, kay Invincible Sword Bailiyuchan. Nandito sila sa hilaga ngunit hindi nagpapakita dahil iniutos ni Bailiyuchan na manatili silang lihim. Ang lahat ng ito'y paghahanda para sa tamang oras ng pagsalakay. Kung magkakagulo sila ng wala sa oras, tiyak na matitikman nila ang kanyang puot. Kaya't alam kong higit ang takot niya kay Bailey kaysa sa sariling kapritsyo. Kaya't hindi ko siya pinangambahan. Nag-isip ang matanda at tumango. Kung gayon, bakit niya ibinalik ang maskara? Maaari naman niyang. Dahil muli sa takot. Nakangisi si Zufan. Hindi tatanggapin ni Bailiyuchan ang anuman maliban sa ganap na tagumpay. Ngunit kung mayroong isang taong biglang nakialam, hahaha sino pa ang pagbubuntungan ng galit kundi ang gumawa ng gulo. At iyon ang kinatatakutan niya. Ngunit sino ang makahahadlang sa kanila kung ganoon kalakas ang kanilang puwersa? Hindi mo pa ba naririnig ang mga pangyayari sa kanluran? Sumulyap si Zufan. Tiyak na may tala ang inyong kumpanya na si Bailey Jingwei ay nagpadala ng mga tao upang imbestigahan ako sa kanluran at tungkol sa nakakatakot na pangyayari doon. Devil Mountain. Eksakto. Tumango si Zufan, kumikislap ang mga mata. Ang Devil Mountain ay isang napakalaking misteryo, ipinapakita ang kapangyarihang hindi pa naisasalaysay. Pati ang 9 na hari ng espada at si Invincible Sword mismo ay nag-ingat. Likas na natatakot ang tao sa hindi nila alam, kaya't pinahiwatig kong mula ako sa Devil Mountain. Kung mas malakas akong magmukha, mas mahina silang pakiramdam. Dahil wala siyang sapat na alam tungkol sa akin,
natakot siyang gumawa ng hakbang na maaaring magdulot ng kapahamakan. Maaaring wala ngang halaga ang Devil Mountain, ngunit kung sakaling meron, masisira ang kanilang plano. At sino ang pagbubuntungan ng galit ni Invincible Sword? Hahaha, sinumang makakuha ng atensyon ng Devil Mountain ay isang kamalas-malasan. Isang pasaning hindi niya kayang akuin. Pinaglaruan ng matanda ang kanyang balbas habang pinag-iisipan ang mga salita bago tuluyang nagsalita kay Zufan. Ginoo, tunay kayong kahanga-hanga. Sa isang tingin lamang ay agad ninyong nabasa ang galaw ng kaaway. Noon ay di ko maunawaan kung bakit ipinagkatiwala kayo ng ikalawang batang amo, ngunit ngayoy malinaw sa akin. Ang kanyang paningin ay tunay na walang kapantay di. Hahaha, huwag mo na akong purihin ng ganyan. Para bang siya ang nagdala sa akin dito, mariing diin ni Zufan, ipinapakita ang kanyang pamumuno sa lahat ng nangyayari. Tumigil sandali ang matanda bago tumango. Tama. Kami tapat niyong lingkod, Ginoo. Ngunit may isa lamang akong pagdududa. Galing ba kayo sa tinatawag na bundok ng Diablo? Bundok ng Diablo. Bahagyang nayanig ang mga mata ni Zufan na wari may takot. Ngunit agad ding mumiti at tumingin sa matandang umaasang makakarinig ng sagot. Naniniwala ka bang may ganoong bagay sa mundong ito? Nagulat ang matanda at napatigil bago dahan-dahang umiling. Dahil nasa lawak ng mundong ito at sa dami ng hindi ko alam, humihingi ako ng paglilinaw sa inyo. Ang katotohanan ay maaaring maging kasinungalingan at ang kasinungalingan ay maaaring maging katotohanan. Ang kawalan ng ebidensya ay hindi nangangahulugang wala o mayroon nga iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Zufan habang tumawa ng mahina. Hindi mahalaga kung totoo nga o hindi ang bagay na yon. Ang mahalaga'y paniwalaan ito ng tao. At kung sakaling wala pa ngayon, sino ang makapagsasabing hindi ito lilitaw sa hinaharap, tama ba? Hahaha. Nanlaki ang mga mata ng matanda at ang mukha nito ay bahagyang nanginig sa paghanga. Sa huli, yumuko ito ng malalim, puno ng galang. Ginoo, kayo'y tila isang Diyos na nagtatanghal ng napakalaking entablado, dinadala sa iisang laro ang mga opisyal, mga emperador, at maging ang mga pulubi. Subalit kung sakaling magpatunay na huwad ang pangalang iyon. Hindi ba't pamantayan ng inyong kalakalan na huwag siya sa atin ang pinagmulan ng tao? Hayaan na lamang at kalaunay magiging totoo rin ito. Ngumiti si Zufan. Lubos na naunawaan ng matanda at nagpasalamat. Ang pagbabalik ng kanilang kumpanya ay tila nabigyan ng tulong mula sa langit o sa misteryosong taong ito. Si Zufan ang nagbigay ng pangalawang pagkakataon sa Serene Shores Trading, dumadalaw lamang paminsan-minsan upang ituro ang tamang daan at pamunuan ang opinyon ng madla. Dahil hangad niyang magtaglay ng kapangyarihang sasaklaw sa buong mundo, hindi niya maaaring ipaubaya lahat sa ikalawang batang amo. Si Wurandong ay isa lamang gabay, ngunit ang tunay na leader ng kumpanya ay kailangang maging isang taong may talento at pananaw. Ang pagpapakilala ng kanyang pangalan at kakayahan ay isa lamang sa maraming hakbang upang matamo iyon. Lumapit siya sa masayang si Kiawer na naglalaro ng bagong maskara at magkasama silang umalis. Sa likuran, patuloy na nakayuko ang matanda, ipinahahayag ang walang hanggang paggalang. Sa kanilang paglabas ng tindahan, muli na namang sumulpot ang parehong bantay at magalang na nagsabi. Ginoo, inihanda ko na ang inyong tutuluyan. Mangyaring sumama po kayo. Dinala niya sina Zufan at Kiawer sa kanilang silid, kung saan sila payapang nagkulong at naglinang habang hinihintay ang 5 araw na lumipas. Samantala, sa isang liblib at malamig na kuweba kung saan hindi sumisilip ang liwanag ng araw at ang ginaw ay dumadaloy hanggang sa buto, isang pangkat ng mga lalaki ang nakaupo sa basang lupa. Ang namumuno sa kanila ay isang matandang may matalim na mga mata at naglalabas ng makapangyarihang aura. Sa kanyang paligid ay naroon ang 4 na Sword Kings ng pamilyang Baili. At sa kanilang likuran ay ang 10 kabataang lalaki, pinangungunahan ng koronang prinsipe at iba pang mga prinsipe ng imperial na pamilya. Sila'y dumalo upang matuto mula sa Patriarch at sa 4 na Sword Kings, at ipagpatuloy ang pamana ng pinakamalakas na clan. Hush! Isang kahangahangang babae ang biglang lumitaw sa kanilang harapan. Galit itong pumapadyak at kumakaway ng kamay, bago umupo ng malakas sa tabi ng 4 na Sword Kings. Huminga ito ng malalim at sinubukang pumasok sa meditasyon. Paanong makapaglilinang ang isang pusong balisa? Binuksan ni Bailiutian ang kanyang mga mata at nagsalita. Yuyu, ano ang nangyari? May balita ba mula kay Jingwei? Lumingon din ang iba.
Si Bailey Yuli ay nakakunot noo at sinaway si Bailey Yuyu. Yuyu, ano ba ang bumabagabag sa'yo at nagkakaganyan ka? Nababahala na tuloy ang patriarch sa iyong kaingayan. May nakita ka bang panganib laban sa atin? Patawarin po ako, patriarch, hindi ko po sinasadya. Agad siyang tumayo at yumuko ng mariin, lihim na minamasdan ang mukha ng patriarch. Subalit na natiling payapa ang mukha ni Bailey Yutian, parang isang lawa na walang alon. Sa huli tumindig ito at nagsalita ng malamig, hindi man lamang tumingin kay Yuyu. Sabihin mo muna bago ka humingi ng tawad. Alam mong labis kong kinamumuhian ang mga batang nagtatampong parang bata. Huwag mo nang ulitin yan sa aking harapan. Hindi po. Mabilis na yumuko si Bailey Yuyu. Alinsunod sa utos ng patriarch, sinuri ko ang paligid at wala akong natagpuang kakaiba. Ang punong ministro'y hindi pa kumikilos, ngunit ni... Ano? Sa aking pagbabalik may nakasalubong ako. Humina ang kanyang tinig, may halong pag-atubili. Sumingit si Bailey Yuli na may kunot na noo. Nakasalubong. Sino? May kinalaman ba siya sa atin? Ano ang dahilan ng iyong pagkabalisa? Siya bagaman ngayon ko lang siya nakita, wari nagmula siya sa bundok ng Diablo. Bundok ng Diablo? Ang misteryosong sekta mula sa kanluraning lupain. Nanigas si Bailey Yuyu sa kanyang pahayag, ngunit agad namang napasigaw si Bailey Yuli. Ang balitang nakuha natin mula sa kanluran ay nagsasabing ang pinuno ng bundok ng Diablo ay kasing lakas ng patriarch, na kaya niyang talunin ang 5 sekta ng walang babala, habang walang magawa ang pinakamalalakas na eksperto ng kanluran. Paanong may tao mula sa bundok ng Diablo na biglang lilitaw dito sa Hilaga? Patriarch, hindi lang natin haharapin ang alyansa ng 4 na lupain, kundi pati ang hindi kilalang kapangyarihang ito. Bahagyang nag-iba ang anyo ni Bailey Yutian bago malamig na nagsalita. Yulei, sinabi mo bang ang pinuno ng bundok ng Diablo ay kapantay ko? Hindi po. Hinding-hindi siya maihahambing sa inyo, Patriarch. Ngunit mas malakas po siya kaysa sa isang Sword King, nanginginig na sagot ni Bailey Yuli nang mapansin ang matalim na tingin ng kanilang pinuno. Batid niyang hindi gusto ng mga mandirigma ang ikinukumpara, kaya't dali-dali siyang nagpaliwanag. Umiling si Bailey Yutian, malamig na tumatawa. Yuli, hindi ko na ba nasabi sa'yo noon pa? Huwag kang maglakad na parang may bubog sa talampakan sa tuwing kaharap mo ako. Sabihin mo lang ang totoo. Ayon sa mga taga-kanluran, ang pinuno ng bundok ng Diablo, si Overlord Nine Serenities, ay matagal nang lumampas sa langit ang kapangyarihan. Hindi mo kailangang maging maingat. Mas mataas man siya o mas mababa kaysa sa akin, walang saysay ang ganoong usapan. Nakita mo na ba siya? Napo, Patriarch. Hindi pa po. Wala ring marami sa kanluran na nakakita sa kanya. At gaya ng lahat ng chismis, siguradong pinalalaki ang kwento. Pinunasan ni Bailey Yuli ang pawis sa noo at napatawa ng pilit. Alam ni Patriarch na hindi dapat magtiwala sa sabi-sabi. Lalong-lalo na kung bawat salin ay nadaragdagan. Maaaring ito'y estratehiya ng kanluran upang takutin tayo. Baka nga wala talagang bundok ng Diablo at wala ring ganoong makapangyarihang tao. Tumango si Bailey Yutian. Tama. May mga taong uhaw sa dangal at yaman at hindi kulang sa mga mapanlinlang na isip sa mundong ito. Maaaring isa lamang itong pakana ng kanluran, isang kathang-isip na bundok ng Diablo upang takutin ako at mapanatili ang kapayapaan kahit kaunti. Tunay ngang tama si Patriarch. Ngunit ang taong iyon ay totoo. Pinuri ni Bailey Yuli ang kanyang pinuno, ngunit agad na ibinaling ni Bailey Yutian ang usapan. Ibig sabihin, hindi ito simpleng pakana, dahil ang susi ng kanilang misteryo ay ang pagiging malabo at mahirap arukin. At kung dumating ang isang alagad, ibig sabihin, umiiral talaga ang bundok ng Diablo. Nais ko siyang makilala. Patriarch, nais niyo siyang makita, halos mapasigaw si Bailey Yuli. Tumango si Bailey Yutian, kumikislap ang mga mata. Sa mahabang panahon ng aking paglalakbay bilang isang mandirigma, ni minsan ay hindi pa ako natalo. Matagal ko nang hinahanap ang isang karapat-dapat na kalaban. Ngayon na may ganitong nilalang na biglang lumitaw, ako'y nasasabi. Sana, bago sumiklab ang digmaan, ay makita ko muna ang kanyang alagad at subukin siya. Isang magandang ideya, hahaha. Tumawa siya ng malakas at tumingin kay Bailey Yuyu. Yuyu, ikwento mo ng buo ang pagkikitan nyo. Kailangang masuri ko siya. Oo, Patriarch.
Sa isang utos lamang, agad yumukod si Bailiu Tian at nagsimulang magsalaysay ng lahat ng nangyari. Nakasimangot siya habang nakatitig kay Bailiu Yu. Yuyu, ikaw ay isang dalubhasa sa rurok ng Genesis stage. Kahit pa tinatago mo ang tunay mong lakas gamit ang mga demonyong kayamanan, noong binitiwan mo ang iyong kasakiman sa dugo, nakita agad ng batang iyon ang totoong antas at pagkatao mo. Gayunpaman, isang baguhang nasa ikatlong antas lamang ng Radiant Stage ang humarap sa iyo ng walang takot. Sa halip, gamit lamang ang kanyang mga salita ay nakaiwas siya, hindi man lang nagkubli sa likod ng maskara. Tunay na pambihira ang espiritu ng batang iyon. Humph! Kung hindi lamang dahil sa babala ng Patriarch, matagal ko nang pinugutan ng ulo ang bastardo para sa iyo. Talo ay talo at walang palusot. Umangat ang kamay ni Bailiu Yu sa galit, ngunit mabilis siyang pinutol ni Bailiu Tian. May kakayahan siyang tuklasin ang iyong kahinaan at gamitin iyon laban sa iyo. Kasalanan mo na hindi mo na itago ng maayos at tuluyang natalo. Tanggapin mo at huwag kang magpakabata na magtataray sa akin. Ikaw ay isang Sword King, kumilos ka bilang nararapat. Nanginig ang mukha ni Bailiu Yu, ngunit sa huli ay huminga siya ng malalim at yumukod ng mariin. Gayunman, lalong sumidhi ang hinanakit sa kanyang dibdib. Tumango si Bailiu Tian. Yuyu, bukas sisilipin mo ang batang iyon at susuriin ang kanyang tugon. Nais kong makita kung paano ihahambing ang disipulo ng Devil Mountain sa mga alagad ng ating Baili clan. Maniniktik lang, ganoon ba? Oo. Pumikit ang kanyang mga mata na may ningning. At ngayong pagkakataon, maaari ka nang pumatay ng walang paghihigpit. Nagningning ang mukha ni Bailiu Yu sa tuwa. Maraming salamat, Patriarch. Tingnan natin kung makapagyayabang pa ang batang iyon. Ngunit, mabilis na pinutol ni Bailiu Tian ang kanyang kasayahan. Ang tanging hindi mo maaaring patayin sa iyong pagwawala ay ang disipulo ng Devil Mountain. Nayanig si Bailiu Yu. Ngunit Patriarch, kanina lamang ay pinayagan niyo akong pumatay, ngayon ay siya ang hindi pwede. Kung gayon, ano ang? Hindi ko siya gustong patayin, kundi subukin. Huminga siya ng malalim at tumingala sa langit. Kung ano ang guro, ganoon din ang alagad. Nais kong makita kung paano haharapin ng disipulo ng Devil Mountain ang sa atin. Mananatili ba siyang matatag kahit may baliw na bruha na uhaw sa dugo ang humahabol sa kanya? Ha! Isang napakagandang pagsubok ito. Nangilid ang ngiti sa labi ni Bailiu Tian habang si Bailiu Yu na may napatigagal. Patriarch, akala ko'y pinarangalan mo akong Sword King, bakit bigla na lang naging baliw na bruha? Kahit kaunting respeto naman sana. Ngunit walang pakialam si Bailiu Tian at patuloy lamang nang umisi. Nagsalita si Bailiu Lei na nakakunot noo. Patriarch, kung wawasakin ni Yuyu ang hilagang lupain, tiyak na mapapalapit ang digmaan. At ang padala ni Jingwei. Hindi na kailangang alalahanin. Mabilis siyang pinutol ni Bailiu Tian. Si Jingwei ang punong ministro at inuuna niya ang tagumpay ng imperyo. Ako naman ay naghahanap lamang ng karapat-dapat na katunggali upang mas maunawaan ang mundo at higit pang mapaunlad ang aking lakas. Sino man ang hahadlang sa aking landas, kahit na ang interes ng imperyo ay dapat lumayo. Naintindihan? Nanlamig ang lahat at sabay-sabay na yumukod. Oo, Patriarch. Ngayong tapos na ang usapang pangnegosyo, panahon na para sa mga personal na bagay. Biglang nanlamig ang tinig ni Bailiu Tian. Isang malupit na hampas ng espiritual na lakas ang tumama kay Bailiu Yu. Pinaikot siya ng 3 ulit sa ere bago bumagsak ng malakas sa lupa, duguan ang bibig. Patriarch, gulat na sambit ni Bailiu Lei. Inutusan ko siyang manmanan, ngunit pumunta pa siya sa mga basurang pamilihan. Humph, kababaihan talaga't pabago-bago. Matalim ang kanyang tingin. 1,000 latigo ang dapat magtuwid sa kanya. Yulei, ikaw ang magpapatupad ng parusa, at sa kanya ipagpapatuloy sa kanyang tungkulin. Opo. Walang nagawa ang lahat kundi yumukod, habang si Bailiu Yu ay tahimik lamang kahit namamaga ang pisngi. Bumalik si Bailiu Tian sa kanyang upuan at ang iba'y sumunod. Habang si Bailiu Lei ay napabuntong hininga bago dinala si Bailiu Yu sa may kagubatan, at ilang sandali pa'y umalingaw-ngaw ang matutulis na paghampas ng latigo. Pagkaraan ng 1,000 palo, nagbalik si Bailiu Yu na pawisan, duguan ang likod at halos matumba, subalit pinilit niyang kumapit sa lakas ng loob. Nakagat ang kanyang labi, yumukod ng mariin kay Bailiu Tian, at saka lumipad tungo sa kanyang misyon.
Naiwang nakatingin si Bailiulay sa latigo, napailing at napabuntong hininga bago bumalik sa kanyang upuan. 5 araw ang lumipas at handa na ang karaban ng Qian. Pinangunahan ito ni Zufan, ang huwad na katiwala, sakay ng mga karwaheng hinihila ng mga espiritual na hayop na nasa 3 antas, na may kasama pang 15 bantay, yaon ding mga bantay na kanyang nakita sa madilim na silid noon. Sa isang sigaw, rumagasa ang mga espiritual na hayop, hinihila ang mabibigat na karwahe, habang ang mga tao sa loob ay komportableng nakaupo, may alak at init na tinatamasa. Subalit may kakaibang lamig na gumagapang sa kanilang mga batok. Nang sumilip sila sa labas, isang malamig na babae ang sumusunod mula sa likuran, may nakakatindig balahibong ngiti na nagpayanig sa kanilang mga dibdib. Ginoo, bakit ba patuloy kaming tinititigan ng babaeng iyon? Hinila ng isa sa mga bantay si Zufan papalapit sa bintana at itinuro siya. Lihim ang ating biyahe dito sa Hilaga, kaya't bakit may sumusunod? Ngumiti si Zufan. Walang dapat ipag-alala. Isa lang iyan sa 9 na Sword King, si Bailiuyu mula sa gitna. Noong nakaraang beses, nagkaroon kami ng sagupaan, kaya ngayon nandito siya upang sindakin tayo. Halos mapasuka sa takot ang bantay. Bailiuyu. At bale wala lang ito sa kanya. Diyos ko, sobrang kapal ng dibdib nitong tao. Nanginig ang mukha ng iba, nakatingin kay Zufan na para bang hindi sila makapaniwala. Kailanman ay hindi nila inisip na isang Sword King ang mismong sumusunod sa kanila. At higit na mas nakapagtataka. Ang bagong amo natin ay walang pakialam. Ito ba'y katangahan o katapangan? Sino mang iba, siguradong nanginginig na at nangingitim sa takot sa ganitong balita. Ngumiti si Zufan at hinaplos ang ulo ni Kiaor. Nagkikikik si Kiaor at biniro sila. Ano nang ikinatatakot ninyo? Kung balak niya tayong patayin, ginawa na niya iyon 5 araw na ang nakalilipas. Pinaikot pa nga siya ni tatay sa galit at ibinalik ang aking maskara. Kung hindi noon, mas lalo na ngayong hindi. Kaya mag-relax na kayo. Nag-away kayo noon, bulalas ng lahat, halos hindi makapaniwala. At sabay-sabay silang yumukod. Ginoo, tunay kayong kahanga-hanga. Kahit isang Sword King ay napaatras ninyo. Ngayon nauunawaan namin kung bakit pinili kayo ng 2 batang ginoo na sundan. Bahagyang kumaway si Zufan. Huwag ninyo akong purihin. Sa totoo lang, si Bailiu Tian ang dapat ninyong pasalamatan. Siya ang nagtakda ng hangganan sa 9 na Sword King, kaya't hindi sila kikilos nang wala ang kanyang pahintulot. Boom! Isang biglang pagsabog ang yumanig mula sa likuran, nagpapayanig sa lupa at nagpawala ng kontrol sa mga espiritual na hayop. Nabaliw ang mga hayop sa takot, winasak ang kanilang mga gapos. Nagsimulang umalog ang karwahe at muntik nang tumumba. Agad lumabas ang lahat at napasigaw sa kanilang nakita. Ang dating maputing tanawin ng nyebe ay naging itim at sinunog, butas-butas na parang dinurog ng kidlat. Mula sa 5 karwahe, ang hulihan ay naglaho na, pati na ang 5 espiritual na hayop na humihila rito. Ang tanging iniwan ay ang sinunog na lupa, tanda na sila'y nilipol ng pagsabog. Nanlambot ang tuhod ng lahat sa takot. Isa ang napatingin kay Zufan at halos umiyak. Ginoo, hindi ba't sabi niyo hindi siya? Oo, 5 araw na siyang hindi umatake, kaya bakit ngayon? Tahimik ngunit matatag ang tinig ni Zufan. Mukhang pinakawalan na siya ng matandang iyon. Humph ang tanong, hanggang saan ang hangganan ng kalayaan niya? Hush! Isang malamig na anino ang bumagsak mga 100 metro lamang mula sa grupo ni Zufan, may nakakatakot na ngising nakapinta sa labi. Agad na nanghina ang lahat, nagsitigil at umatras ng manginig sa takot sa harap ng kilabot na bruha. Si Zufan lamang ang nanatiling matatag, hindi lamang siya nanindigan, kundi lumapit pa, may misteryosong ngiti sa labi. Binibini, nagtagpo tayong muli. Kumusta ka na? Sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Humph! Itabi mo ang matatamis mong salita. Nising aso si Bailiuyu nang aalipusta. Bata, hindi ba't sabi mo'y hindi kita mahahawakan? Panoorin mo't wasakin ko ang iyong mga kalakal at patayin ang mga tauhan mo. Ikaw ang susunod, hahaha. Ang halakhak ni Bailiuyu ay nagpalamig sa dugo ng lahat, ngunit si Zufan ay patuloy lamang sa ngiti, marahang umiling habang lumalapit pa. Binibini, ako ang nakainsulto sa'yo. Wala silang kinalaman dito. Bakit sila ang idadamay mo at hindi ako? Inosente. Humph! Wala ni isa sa paligid mo ang inosente. Puno ng panunukso ang boses ni Bailiuyu.
Kung ganoon na lamang ang pag-aalala mo sa kanila, uunahin ko silang lahat bago ikaw. Isa-isang mawawala sa iyong harapan. At ang kasalanan nila ay dahil pinili nilang sumama sa iyo. Napabuntong hininga si Zufan. Kailangan ba talaga? Hindi tama ang idamay ang mga walang kinalaman sa alitan. Nandito ako sa harap mo, kung papatayin mo man, ako ang unahin. Mas gugustuhin kong mamatay muna bago sila. Humph! Hindi lahat ng bagay ay susunod sa kagustuhan mo. Habang lalo mong nais magsakripisyo para gumaan ang iyong kasalanan, lalo kitang ilalagay sa hulihan, upang makita mong isa-isang namamatay ang kasama mo at ikaw ang dahilan. Hahayaan kong lunukin ka ng pagsisisi bago ako humarap sa iyo. Ito ang kabayaran sa pang-insulto mo sa akin. Nagalit si Bailiyuyu, pasinghan na tumitig kay Zufan na patuloy lamang sa paglapit. Hindi ba't galing ka sa lugar na yon? Hindi ba't matapang ka? Bakit, hindi mo man lang mailigtas ang ilang buhay? Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil hindi ko kailanman itinuring na ganoon. Nang magkalapit na sila, halos isang dipa na lamang ang pagitan, lalong lumapad ang ngiti ni Zufan. Binibini, napinsala ba ang iyong mukha? Sayang naman kung ganoon, sapagkat hindi iyon nababagay sa isang magandang tulad mo. Dapat gamitin mo ang iyong yuan ki para ayusin iyon, hindi upang sayangin sa pagpatay. Inabot ni Zufan ang namamaga at mapulang pisngi ni Bailiyuyu. Nagulat si Bailiyuyu, umatras kaagad at sumigaw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ginagamot ka, binibini. Dahil tila hindi mo magawang gamutin ang sarili mo. Umisi si Zufan, kumikislap ang kamay na berde at puno ng sigla. Gasgas lamang ito para sa isang tulad mong makapangyarihan, kaya dapat sana'y isang kisap mata lang ay nawala na. Ngunit pinanatili mo pa rin, kaya't kailangan ko na lang asikasuhin para hindi ka mapagalitan ng iyong patriarch. Umiling si Bailiyuyu, nanginginig ang kilay. Itabi mo ang kamay mo. Ito'y parusa ng patriarch. Siya lamang ang may karapatang magpasya kung kailan ito gagaling at hindi ikaw. Ngumisi si Zufan. Ibig bang sabihin, siya rin ang nag-udyok sa iyong umatake sa amin? Pinayagan ka na ba niyang pumatay? Mapanuksong ngumiti si Bailiyuyu. Tama. Wala nang pumipigil sa akin. Tapos na ang iyong swerte. At pati ba ako ay pinayagan niyang patayin mo? Biglang sigaw ni Zufan. Napatigil si Bailiyuyu bago unti-unting gumisi ng kasuklam-suklam. Oo nga, bata. Maghintay ka na't ikaw din ang papatayin ko. Ganoon ba? Ngumiti si Zufan, umiiling, ngunit batid na ang katotohanan. Bagaman mahusay magtago si Bailiyuyu, sapat na ang isang kisap matang pagbabago sa kanyang mukha upang magbunyag ng lahat. Tunay ngang pinayagan siyang maghasik ng lagim ni Bailiyutian, ngunit may hangganan. Ang matandang iyon ay nais akong subukin o mas tama, subukin ang mga disipulo ng Devil Mountain at si Overlord Nine Serenities. Hahaha, salamat, Devil Mountain. Ngayon lamang tunay na bumabagay sa iyong pangalan. Kahit ang siyam na Sword King ay kailangan pang humingi ng pahintulot bago hawakan ang isang tao mula sa Devil Mountain. Hindi maikakaila, malaki ang pakinabang ng pangalang ito. Nagliliwanag ang mga mata ni Zufan, puno ng kumpiyansa at pangunawa. Samantala, ang dakilang Sword King na si Bailiyuyu ay biglang binalot ng masamang pakiramdam, halong takot. Si Zufan ay isang palaisipan na unti-unting kumakain sa kanyang kumpiyansa. Naggalit sa galit si Bailiyuyu, hindi matanggap ang ngising ng aalipusta. Ano ang iningiti mo? Hindi mo ba ako pinaniniwala ang kaya kitang patayin? Naniniwala ako, syempre. Kayang-kaya mo akong patayin. Kaya nga narito ako, nakatayo sa harap mo, nakasalalay sa iyong ang awa. Umindayog ang kamay ni Zufan, wari walang pakialam, at muling lumapit kay Bailiyuyu. Halos magkadikit na sila, dama pa ang init ng hininga ng isa't isa sa kabila ng malamig na panahon. Namula si Bailiyuyu, biglang umatras muli na tila natataranta. Ano bang ginagawa mo? Lumapit upang ialay ang leg ko. Handa akong dakpin mo. Tumango si Zufan na may mapanuksong kilay. Bakit, ayaw mo bang tanggapin na nauunawaan ko ng lubos ang aking kawalang laban at buong pusong tinatanggap ito? Nanginginig ang labi ni Bailiyuyu, nanlalabo ang isip at ang pulang mukha'y hindi matakpan. Siya, isang makapangyarihang Sword King ng Sword Star Empire, sa ilalim ng kanyang mga paay dapat yumuyukot sumasamba ang lahat. Ngunit narito ang isang lalaki, hayagang lumalapit, nakangisi pa, wari walang paggalang. Tuluyan nang nagpantig ang tenga ni Bailiyuyu.
Itinutok ang daliri kay Zufan. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit pa. Humph, huwag mong akalaing makakaligtas ka. Pahihirapan kita, ipapalasap ang tunay na bangungot habang pinapatay ko ang mga tao mo, isa kada araw. Hindi mo malalaman kung kailan na ang susunod habang nilalamon ka ng kawalan ng pag-asa. At bago pa makasagot si Zufan, naglaho na lamang si Bailiyuyu, iniwan ang mga bakas ng paa sa nyebe bilang patunay ng kanyang presensya. Umiling si Zufan at bumalik sa iba. Mga tao, tingnan ang mga karwahe. Magpapatuloy tayo sa biyahe. Walang gumalaw. Nakatulala sila, mga matay puno ng paghanga at paggalang. Ano pang hinihintay nyo? Kumilos na kayo, mariin wika ni Zufan. Ngunit ang sagot sa kanya ay mga nakangiting pabulong. Ginoo, kanina ba'y nililigawan nyo si Frigid Rain Sword King? Ang tapang ninyo, nakikipagbiruan pa sa isang duguang bruha. Bam! Agad silang pinalo ni Zufan. Tigilan ang walang kwentang satsat. Sinusubok ko lang ang kanyang mga hangganan. At nahanap mo ba? Siyempre, mumisi siya. Pinayagan nga siyang pumatay ni Bailiyutian, ngunit ako ang tanging hindi niya pwedeng galawin. Paulit-ulit kong ibinigay ang pagkakataon upang tapusin niya ako, ngunit hindi niya ginawa. At kilala ko na siya, hindi iyon ang kanyang estilo. Mabilis umiinit ang ulo at mababaw ang pasensya, kaya't hindi niya titiisin ang ganoong katagal kung talagang balak niya akong patayin. Kaya't ligtas ako. Napabuntong hininga ang iba, gumaan ang loob. Ngunit tiningnan sila ni Zufan na parang nagtataka. Iyan ay para sa akin lamang. Hindi kayo kasali. Bakit kaya ikampante kayong lahat? Baka kayo pa ang pag-initan niya. Ngunit natawa ang isa sa mga bantay. Mali kayo, Ginoo. Dahil kung hindi niya kayo gagalawin, ligtas din kami basta't lagi kaming malapit sa inyo. Kaya mula ngayon, sabay tayong kakain, sabay matutulog at sabay bumiyahe. Sana'y hindi kayo tututol, hehehe. Napasimangot si Zufan ngunit tumango rin kalaunan. Matalinong plano. Mataas ang posibilidad na gumana. Ngunit kung nais nating tuluyan nang mawala siya, kailangan nating gumawa ng malaki, isang kaguluhan na magpapakita sa taong nasa likod niya upang makipag-ayos. Hindi maigi na lagi na lamang tayong nasa ilalim ng pagmamanman at sumasayaw sa kumpas ng iba. Ang taong nasa likod niya, gulat nilang tanong. Ibig sabihin, Ginoo, nais ninyong Tumango si Zufan, malamig ang ngiti. Mauuna't mauuna rin tayong makasalamuha ang pinakamakapangyarihan sa buong lupain. Kaya't gagamitin natin ang pagkakataong ito upang masukat siya. Hahaha. Natalo si Yuyu. Mabilis na naayos ang apat na karwahe, muling itinali ang mga hayop na humihila, at nagpatuloy silang nagmamadali sa gitna ng malakas na pag-ulan ng nyebe. Subalit, hindi nila alam na mula sa isang mataas na tuktok, 1 kilometro ang layo, nakatayo si Invincible Sword Bailiyutian, nakamasid sa buong pangyayari at bumuntong hininga ng malalim. Nasa likuran niya ang 4 na Sword King, at ang kanilang mga mukha ay mabibigat ang anyo. Tumingin si Bailiyutian sa kanila at nagtanong, kahit may lakas ng isang Sword King, natalo pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit? Natahimik ang 4, nakayuko at walang maisagot, tanging paggalang at pagpapakumbaba ang mababasa sa kanilang mga mukha habang hinihintay ang kaliwanagan mula sa kanilang patriarch. Crown Prince, ano ang iniisip ninyong mga bata? Inilingon ni Bailiyutian ang tingin sa 10 kabataang nasa hulihan. Pagkaraan ng maikling pag-aatubili, yumuko agad ang Crown Prince at nagsalita, Patriarch, lumaban si Frigid Rain Sword King ng buong lakas at tila malaya, ngunit sa aking mata, siya ang malinaw na matatalo. Parang ang nangyari sa Devil Mountain, tila natalo ngunit hindi. Si Frigid Rain Sword King ay lubos na umasa sa hubad na lakas at binalewala ang mga taktika ng isip. Dahil doon, nakuha ng kalaban ng bentahe, hinagilap ang kanyang kahinaan, at siya'y napaatras. Ang problema ng mga Sword King ay puro lakas ang pinairal, ngunit kulang sa katalinuhan. Sa digmaan, walang linyang malinaw, lahat ay pabago-bago at puno ng komplikasyon. Malika, Crown Prince! Pumasok sa usapan si Bailiyulay bago pa makasagot si Bailiyutian. Ang mundong ito ay umiikot sa kaligtasan ng pinakamalakas. Ang malalakas ay hindi nangangailangan ng masalimuot na plano. Ang agila ay pumapanaog at agad tinutudla ang biktima, ang tigre ay sumasakmal sa isang iglap. Walang puwang para sa pag-aalinlangan. Ang mga daga ang palihim na nagtatago para makahanap ng pagkain,
at ang mga mayay maingat na tumutukan ng butil. Ang sining ng digmaan at lahat ng taktika ay ginawa lamang para magapi ang mas malakas. At kung talagang mas makapangyarihan ang kalaban, makabubuting umurong. Ngunit ang paggamit ng masalimuot na estratehiya ay tanda lamang ng kahinaan na hindi tiyak ang isa sa sariling lakas. Si Yuyu ay isang Sword King at ilan lamang sa mundong ito ang makakatapat sa kanya. Hindi niya kailangang mag-isip ng malalim kung may kalaban manggagamit ng plano laban sa kanya. Tanging mga gaya mo, Crown Prince, na hindi pa umaabot sa ganap na tugatog, ang dumidikit sa ganyang palusot. Paano mo mauunawaan ang tunay na yabang ng isang Sword King, ang dangal ng paghawak ng kapangyarihang nakatataas sa lahat? Ang dahilan kung bakit natalo siya sa isang batang puro salita lamang ay dahil, ahmi. Habang nagsasalita, nag-uumapaw ang panghahamak at pang-uuyam sa tinig ni Bailey. Ngunit habang tumatagal, napagtanto niyang lumalagpas na siya sa linya. Dumaloy ang pawis sa kanyang noo, mahigpit na nakuyom ang mga kamao. Ngunit nakatitig lamang ang Crown Prince sa kanya na may nakangiting mariin habang hinahayaan siyang lalo pang ilibing ang sarili sa sariling salita. Muling nagsalita si Bailey Tian, malamig ang tinig, ano? Ibig mo bang sabihin na ako ang pumipigil sa kanya? Kaya hindi nakilos si Yuyu? Ibig bang sabihin, ako ang dahilan ng kanyang pagkatalo? Patriarch, hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Agad yumuko si Bailey, nanginginig at humihingi ng tawad. Isa lamang siyang Sword King at wala siyang karapatang ipanagot ang Patriarch sa anuman. Ang kayabangan niya ang nagpalala ng sitwasyon, parang hinukay niya ang sarili niyang libingan. Ngumiti ang Crown Prince ng mapanukso, Thunder Sword King, mukhang hindi ka pa talaga nasa tugatog, hahaha. Nabaluktot ang mukha ni Bailey sa galit, ngunit wala siyang nagawa kundi hintayin ang hatol ng Patriarch. Tahimik kayong lahat. Maalab na kumaway si Bailey Tian, nakamasid habang papalayo si Zufan. Wala sa mga sagot ninyo ang tumama sa diwa. Maging talino man o lakas, sa huli ay nakasalalay lahat sa tapang, sa pusong matapang. Kung wala ito, walang saysay ang katalinuhan o kapangyarihan. Sino man ang humarap sa tabak ni Yuyu ay matitigatig na, kahit pa magpanggap na kalmado. Ngunit ang batang iyon, lumaban at siya pa ang kumilos muna. Kung wala siyang tapang, wala ring mangyayari. At isa pa, hindi ko pinayagan si Yuyu na umatake, at hindi na siya kumilos. Humph, isang duwag na walang gulugod. Kailanman ay hindi niya mauunawaan ang Dao kung hindi niya kayang hamunin kahit ang otoridad ko. Lagi siyang nasa ilalim ng anino ko, kaya't hanggang dito lang ang mararating niya. Nanginginig ang lahat. Nagmamadaling sumingit si Bailey, Patriarch, ibig ninyong sabihin, mas mainam pa sanang sinuway ka niya. Oo, ngunit mamamatay din siya kaagad. Kumislap ng malamig na liwanag ang mga mata ni Bailey Tian bago siya naglaho sa kanyang kinatatayuan, iniwan silang naguguluhan. Anong ibig sabihin noon, Patriarch? Kahit hayaan mo kaming maglakad sa sarili naming landas, hawak mo pa rin ang aming buhay at kamatayan. Napatigil ang Crown Prince at mapait na ngumiti. Invincible Sword siya lamang talaga ang natatangi sa mundong ito eh. Lumipad siya upang sundan ang Patriarch, habang ang iba'y lalo pang naguguluhan at nababalisa. Samantala, 3 araw nang bumibiyahe ang karabana ni Zufan. Minsan ay sumisilip siya sa bintana, nakikita ang malamig na ngiti ni Bailey na sumusubaybay sa kanila mula sa malayo, isang tanawing nagdudulot ng panginginig sa lahat maliban sa kanya at sa kanyang anak. Ginoo, patuloy tayong sinusundan ng mangkukulam na yon. Alam kong sigurado kang hindi kanya gagalawin, pero paano kung magbago ang sitwasyon? Nag-usisa ang isang bantay, ano po ang plano ninyo para lutasin ang krisis na ito? Kumikislap ang mga mata ni Zufan at mumiti, walang problema, dahil malapit na ang oras eh. Oras para saan? Sa ating unang hintuan, ang sansisek. Kinuha niya ang tasa ng tsaa mula sa pampainit at uminom. Nagtinginan ang lahat, litong-lito. Magtatago ba tayo doon? Impossible. Ang sansisek ay isa sa 5 sekta sa Hilaga, ngunit hindi man lang maikukumpara kahit sa isang Sword King. Hindi nila tayo kayang ipagtanggol. Nang mabalitaan nila ang tungkol sa siyam na Sword King, agad nilang isinara ang kanilang mga pintuan. Paano sila magtatangkilik ng isang mangangalakal? Walang makaunawa sa nais sabihin ni Zufan, ngunit wala rin siyang balak ipaliwanag. Ngumiti lamang siya ng mahiwaga habang nakatanaw sa labas ng bintana. Makalipas ang 4 na oras, huminto ang mga karwahe sa tapat ng isang lambak na puno ng nyebe.
Lumabas si Zufan kasama ang dose-dosenang bantay at magalang na yumuko sa gwardyang nakabantay sa pasukan ng lambak. Narito ang karabana ng pamilyang Qian. Nais kong humiling sa nakatatanda ng San Sisek na kami papasukin. Narito ang aming sagisag. Inilabas ng gwardya ang sarili niyang sagisag, kapareho ng kay Zufan, at inihagis iyon sa likuran. Naglahong parang bula iyon, at makalipas ang 15 minuto, muling bumalik. Nagbago ang anyo ng kalawakan at lumitaw ang isang kalsadang yelo sa gitna ng lambak. Tinignan ng gwardya si Zufan at tumango. Muling sumakay ang lahat sa kanilang mga karwahe at pumasok sa mahiwagang domain. Pagkaraan, muling kumurap ang hangin at naglaho ang kalsadang yelo, muling naging isang karaniwang lambak na nababalot ng nyebe. Hush! Sumulpot si Baliyuyu hindi kalayuan, nakataas ang baba at nagingit-ngit. Humph! Kaya't balak mong magtago sa San Sisek. Hahayaan kitang magkulong dyan, ngunit paglabas ninyo, unang haharap sa aking tabak ang mauunang lumabas. Tignan natin kung mapanatili mo pa ang iyong kapanatagan, bata. Samantala, kabubukas pa lamang ng karwahe ni Zufan nang palibutan sila ng 50 taong nasa antas ng Soul Harmony Stage, lahat ay nakamasid ng may pag-ingat. Ang pinuno nila ay isang lalaking nasa gitna ng edad, nakaputing damit, at may hati ang bigote na lalong nagbigay sa kanya ng mapanlinlang na anyo. Walang dapat ipag-alala. Karaniwang karabana lamang ito. Ipakita lamang ninyo ang inyong mga sagisag upang masuri kung tunay kayong kasapi ng pamilyang Qian. O, Executive Cao, sino pa ba kami? Ilang ulit na naming nadaanan ang rutang ito, hehehe. Tumawa ang isa sa mga bantay habang iniabot ang kanyang sagisag sa isang disipulo. Tumanggo si Executive Cao, si Guard Wu. Kilala na kita dahil sa dami ng beses na nakabalik ka rito. Ngunit masyadong maselan ang mga araw na ito, kaya't mas mabuting maging maingat. Nagbigay siya ng senya sa mga kasama at sinimulang suriin ang bawat sagisag at pagkakakilanlan, tinitiyak na walang nakasingit na di dapat. Nang matapos, lumapit naman si Zufan at magalang na nag-abot ng isang jade slip. Executive Cao, narito ang listahan ng aming karabana. Ang pangalan mo ay I. Ako si Qian Fan, tagapangasiwa ng pamilyang Qian. Isang kakatwang ngiti ang sumilay sa labi ni Zufan. Nakangiting kunot noo ang opisyal habang nagsalita, Qian Fan. Bakit ngayon ko lang narinig na may ganyang tao ang angkang Qian? Hehehe, lagi akong nasa labas para sa mga gawain ng angkan. Ngayon lang ako nakabalik sa utos ng aming pinuno dahil sa magulong panahon. Kaya't likas lamang na hindi nyo ako kilala, Executive Cao. Kalmado ang tinig ni Zufan, walang bakas ng emosyon, ngunit malinaw ang kanyang pahiwatig, kahit magduda pa ang opisyal, wala itong magagawa. Ito ang anak ko. Hindi ako mapalagay na iwan siyang mag-isa sa bahay, kaya isinama ko siya. Sana'y hindi ikainis ng executive kung wala siya sa listahan. Tinawag ni Zufan si Qiaoer at ginawang pananggalang, dahilan upang mabawasan ang hinala ni Cao. Sapagkat sino bang espiya ang magdadala ng sariling anak sa trabaho? Isa lang itong sagabal. Sayang lang at hindi niya alam na ang inosente at kaakit-akit na batang ito ay walang iba kundi isang maliit na panganib na nakabalatayo. Tumango si Executive Cao. Naniniwala ako sa iyo, ngunit tungkulin ay tungkulin. Kailangang masiguro ang lahat ng kasapi, hahaha. Sumenyas siya at dinala ng isa sa kanyang tauhan ang token ni Zufan, bumulong sa kanyang tainga, at pagkatapos ay umalis. Pagbalik niya, nakatingin si Cao kay Zufan. Mula nang bumalik ka mula sa labas, alam mo ba na mahigpit na binabantayan ng 5 sekta ang bawat galaw mula nang maglunsad ng operasyon ang gitnang lupain dito sa ating bayan? Kasama na ang mga pangalan at aura ng bawat pinuno ng mga pangunahing angkan para sa inspeksyon. Sandali lang at makukumpirma na natin ang iyong pagkakakilanlan. Matalim ang tingin ni Executive Cao, wari naghahanap ng kahit kaunting pagkibot na magtataksil sa pagkukunwari ng kausap. Ngunit mula pa sa simula ay batid na ni Zufan ang tangkang iyon, at tiniyak ng Serene Shores Trading na walang bahid ng butas ang lahat ng papeles at token niya. Awari ako rito nang bumalik ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Executive Cao. Ngumiti si Zufan. Napilitan ding ngumiti si Cao, bahagyang tuyo ang anyo. Dahil bigo ang lahat ng kanyang pagtatangka, unti-unti siyang nakumbinsing totoo nga ang sinasabi ni Zufan. Mabilis na bumalik ang tauhan dala ang sagot at ang badge. Executive, nakatalanga sa listahan ng angkan Qian ang isang steward na ito at tumutugma ang aura.
Bakit hindi ko alam ito, nagtatakang tanong ni Kao. Ipinaliwanag ng tauhan, maraming bihirang kalakal ang galing Hilaga na ibinebenta ng iba't ibang angkan sa iba't ibang rehiyon. Para mas kumita, ipinapadala nila ang kanilang mga tao roon. Ngayong dumating ang magulong panahon, lahat ay pinauwi at palagi nilang ina-update ang talaan. Nitong nakaraang mga araw, bawat ilang araw ay may bagong listahan silang ipinapadala. Ang Qian Clan ay nagpadala ng pinakabago 5 araw na ang nakaraan. Ah, kaya pala. Isang hindi pagkakaunawaan lang pala, hahaha. Lalong nakumbinsi si Executive Cao at mumiti ng maluwag. Steward Qian, sana'y huwag mo nang isipin pa. Ito'y para lamang sa seguridad. Kalmado si Zufan. Bakit pa siya mag-aalala kung lahat ng dokumento ay perpekto? Tama ka. Para ito sa kaligtasan ng hilagang lupain, hahaha. Kaya ba pwede nang inspeksyonin ni Executive Cao ang mga kalakal? Marami pa kaming hatiran. Walang problema. Kinuha ni Cao ang jade slip, iniwan ang kanyang bakas bilang resibo, at inukit din ang marka ng token ni Zufan roon, patunay na si Qian Fan ang tatanggap ng mga kalakal. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang Qian Clan ang nagpatibay ng kanyang pagkakakilanlan, kundi pati na rin ang Sun Sisek. At habang dumarami ang mga estapong kanyang pinagdadaanan, lalo ring nagiging matatag ang kanyang katauhan, pinapadali ang kanyang paglalakbay patungong baybayin ng North Sea. Subalit, sandali, malakas na sigaw ang pumigil sa kanilang pag-alis. Steward Qian, mali ang bilang ng mga kalakal. Nag-iba ang ekspresyon ni Executive Cao. Bakit kalahati lang ang dinala? Nagkunwaring nagdaramdam si Zufan at ibinulong sa kanya, Executive Cao, tulungan mo naman ako. Itago mo muna ito at ibabalik ko ang kulang sa pagbabalik ko. Ano ba nang nangyari? Tanong ng opisyal, agad na naengganyo. Napabuntong hininga ng malalim si Zufan bago nagsalita. Sa totoo lang, sinalakay ng isang espiya mula sa gitnang lupain ang isa naming karwahe at winasak ang kalahati ng kargamento ng inyong dakilang sekta. Ano? Halos mapasigaw si Cao. Mabilis siyang tinakpan ni Zufan na parabang takot na takot. Executive Cao, huwag masyadong malakas. Kapag nalaman ng clan head na pumalpak ako sa pagbabantay ng kalakal, ako'y tiyak na pupugutan ng ulo. Ngumuso si Cao. Pero paano ang gagawin ko? Kalahati lang ng ipinangakong kalakal ang dumating ni. Humph! Huwag maingay. Mahinang wika ni Zufan, pagbalik ko ay dadalhin ko ang natitira, dagdagan ko pa para masuklian ang iyong kabutihan. Mariing umiling si Cao. Hindi maaari. Sobrang halaga ng mga yon at ako ang mapapahamak kapag nalaman ng itaas. Hindi ako papayag na manganib ng walang dahilan. Nagkunwaring nagpipigil si Zufan at parang nagdurusa. Sige, sasabihin ko ang totoo. Ang espiya ay sumusunod pa rin sa amin. Matapos niyang sirain ang isang karwahe, tila gusto pa niyang gumawa ng isa pang kapahamakan. Kaya plano kong hulihin siya. Isipin mo kung anong karangalan ang makukuha mo sa paghuli ng isang espiya sa panahon ng kaguluhan. Kung magtagumpay tayo, hindi lamang mapapatawad ang aking kasalanan, kundi ituturing pa akong bayani. Hinimas ni Cao ang kanyang bigote, nag-isip. Madali bang mahuli siya? Umiling si Zufan. Mabilis siyang kumilos. Nang salakayin niya kami, kahit 12 ng tauhan ko'y hindi siya naikutan. Huminga ng malalim si Cao at napamura. Kung gayon, huwag na nating sayangin ang mga tao. Sige, umalis na kayo. Pero siguraduhin mong ibabalik ang kulang, kung hindi ako mismo ang magreklamo sa Qian Clan. Ayaw mo ba siyang hulihin? Kunwaring gulat na tanong ni Zufan. Siyempre hindi. Trabaho naming bantayan ang sekta, hindi ang maghabol ng mga espiya para sa inyo. Naiinis na iwinala ni Cao ang kamay. Lumakad na kayo. May ibang sekta pang naghihintay ng kalakal. Mag-ingat sa daan. Buksan ang harang. Ngayon din, Executive. Tinitigan ni Zufan ang opisyal, bahagyang umiling bago sumakay sa kanyang karwahe. Habang nakahilig sa upuan, nagbuntong hininga siya na parang nagrereklamo, mas madali pang makairita ng tao kaysa maglakad. Ang bulok na sekta na ito, ni hindi man lang nasabik sa ganoong oportunidad. Nagkunwaring hindi nakarinig si Executive Cao, ngunit pagkakaalis ng karaban ay agad siyang nag-utos, maghanda ang 50 eksperto sa Soul Harmony. Sundan niyo ang karaban. Hulihin ang sinumang sumusunod dito, at buhay dapat. Intindihin, Executive Cao, sabay-sabay na sagot ng mga tauhan, bagamat litong-lito.
Samantala, nakangiti si Zufan sa loob ng karwahe. Mag-relax lang kayo. Lumabas na ang mga tupa mula sa kulungan, diretsyo sa bibig ng lobo. Kapag nabusog na ang bruha, hindi na tayo papansinin. Magiging payapa ang mga susunod na araw, ha. Napatingin sa kanya ang mga kasama, nagtataka, habang si Zufan ay kumunat at nag-unat ng katawan na para bang komportable sa kanyang upuan. Matapos malagpasan ang unang hintuan, nagpatuloy ang karaban ni Zufan sa gitna ng malakas na snowstorm. Ang mga bakas ng kanilang mabibigat na gulong ay agad natatabunan ng puting nyebe, kasabay ng kanilang mabilis na paglalakbay. Ngunit kahit sa gitna ng gayong unos, may isang babae na may malupit na mga mata na walang hirap na sinusundan ang kanilang mga karwahe, tila ba hindi naapektuhan ng kasuklam-suklam na lagay ng panahon. Bulok na batang iyon, hayaang bigyan ko siya ng isang masayang pamamaalam at regalo na rin. Bawasan natin ang kanyang pasan, isa pang karwahe, ilang hayop na espiritual, at dagdag na bibig na pakakainin. Humph, malupit ang ngiti ni Bailiyuyu, habang iniangat ang daliri, handa nang ilabas ang kanyang nakamamatay na espada. Hush! Bago pa man niya mailunsad ang atake, ilang dosenang lalaking nakaitim ang bumagsak mula sa himpapawid sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa panunuya, habang inilalantad ang kanilang nakapanghihilakbot na mga aura, malinaw na nagpapakita ng intensyong siya'y pabagsakin. Nagkunot ang noo ni Bailiyuyu, bahagyang nabigla. At sino naman kayo? Ang lakas ng loob ninyong humarang sa aking paningin. Ha. Isang hamak na espiya mula sa gitnang rehiyon ang akala'y makakagulo lang dito sa Hilaga. At mayong tinatanong mo pa kung bakit kami narito. Bulag ka na yata, babae. Ha. Isang matangkad at matipunong lalaki ang umabante, ipinagyayabang ang kanyang lawit na dibdib at ang rurok ng kanyang kapangyarihang soul harmony stage. Mga kapatid, sa tingin ko wala pa akong nakitang mas hangal na espiya kaysa sa babaeng ito. Basta na lang naglalakad kung saan-saan, walang pakialam sa paligid, tapos magtatanong pa kung sino tayo. Hindi ba't nakakatawa? Ano sa palagay nyo? Dapat ba nating turuan ito ng leksyon o kaya? Shing! Isang matalim na enerhiya ng espada ang bumulusok at sa isang kisap matay tinuhog ang lalaki. Napakislot siya ng isang beses, nanlaki ang mga mata sa pagkabigla at napatigil sa ere. Isang mas malakas na bugso ng hangin ang dumaan, at sa iglap na yon, ang kanyang katawan ay nahati sa dalawa. Ang laman loob ay naging abo, ang dugo'y naglaho na parang usok, at ang kanyang kaluluwa'y pinulbos. Senior brother! Napasinghap ang iba pang mga nakaitim, nanginginig sa takot. Napatitig sila kay Bailiyuyu na parabang nakakita ng isang halimaw, biglang nagsisisi kung bakit nila siya hinarang. Sino ba talaga ang halimaw na ito? Hindi ba sapat ang dose-dose ng soul harmony experts para takutin siya? Bakit ganito ang resulta? At 50 kaming lahat. Pero kaya niyang patumbahin agad ang pinakamalakas sa amin. Gusto pa ni Executive Cao na mahuli natin siya ng buhay. Demonyo siya! Paano natin gagawin yon kung milagro na lang ang makaligtas? Nanginig ang tuhod ng bawat isa, ang kanilang mga isipan ay nag-umapaw ng mura at pagnanais na tumakas. Madali lang dapat ang pagdakip sa isang espiya, pero bakit tila ba dinala kami rito para katayin? Anong klaseng espiya ang may ganitong kapangyarihan? Marahang inayos ni Bailiyuyu ang buhok sa gilid ng kanyang tainga at mumiti ng kaakit-akit ngunit nakamamatay. Binigyan ko kayo ng pagkakataong ipakilala ang inyong mga pangalan. Pero pinili ninyong mag-aksaya ng hininga sa walang saysay na daldalan hanggang sa nakakasawa na. Kaya sa palagay ko, mas nararapat na kayo'y maging mga walang pangalang libingan, ha. Hush! Mabilis niyang ikinilos ang kamay at isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Sa isang iglap, nilamon ng nyebe at apoy ang 50 soul harmony experts. Nang mawala ang lahat, ni isang patak ng dugo'y hindi naiwan, tila ba hindi na sila kailanman umiral. Boom! Ang sunod-sunod na pagsabog ay umabot hanggang sa karwahe ni Zufan, na yumanig ng malakas. Nagmamadaling sumilip ang mga bantay, nagtataka at nanghuhula. Sir, ano bang nangyayari sa labas para makalikha ng ganitong kalakas na alon? Bahagyang umiti si Zufan habang nakapikit, may lobong nagpasiklab ng apoy para sa kanyang mga kordero. Huwag niyo nang pansinin. Magpatuloy tayo. Nagkatinginan ang mga kasama niya, sabay sabing wala na silang pakialam. Nagpatuloy ang karaban sa pag-ugong.
Ngunit kung ang grupo ni Zufan ay binalewala ang pangyayaring iyon, hindi ganoon kadali para sa San Sisek. Sa katunayan, hindi nila maaaring baliwalain ang nangyari, lalo na't napakahalaga nito. Nakasuot ng kumpiyansang ngiti, nakatayo si Executive Cao sa harap ng pasukan ng kanilang sekta, nag-umapaw sa yabang. Makikibahagi ng karangalan sa isang mangangalakal. Ha! Impossible! Sa sandaling narinig niya ang sinabi ni Zufan, agad niyang ipinasya na akuin niya ang lahat ng kredito sa pagkakahuli ng espiya mula sa gitnang rehiyon. Hindi man lang niya naisip na lahat ng ito ay nasa loob ng plano ni Zufan, isang perpektong paraan upang ipasa ang gulo sa isang sabik na tanga. Kapag pumalpak ang operasyon, si Executive Cao lamang ang tatanggap ng sisi. At tila nagsisimula pa lamang ang kanyang kapahamakan. Executive Cao. Isang disipulo ang sumugod, hinal at takot, habang pasigaw na tinatawag siya. Napangiti si Cao at iwinasiwas ang kamay, nahuli niyo na ba siya? Ha ha ha! Napakalaking isda siguro niyan para maging ganyan kaka-excited. Nasaan siya? Iyon ay hindi, nauutal ang disipulo, nanginginig ang katawan. Nainis si Cao. Ano ba talaga? Sabihin mo na. Executive Cao, malaki ang isda pero. Pero ano? Napakalaki para sa amin. Senior brother at ang iba pa, pinalibutan nila ang babae. Pero nang subukan nila siyang hulihin, napakabangis niya at nilipol silang lahat. Nagtago ako mula sa malayo at agad tumakbo pabalik dito. Executive Cao, ano na ang gagawin natin? Nanginig si Cao, nanlaki ang mga mata. Ano? Patay silang lahat? Impossible. Mga soul harmony experts sila at may isa pang nasa rurok ng kapangyarihan. Paano silang lahat namatay? Hindi ba't napalibutan siya ng dose-dose ng eksperto? Tapos nakatakas lang siya. Executive, mali ang impormasyon. Ang bruhay napakalakas para paalisin. Ang totoo kahit gusto naming tumakas, hindi namin magawa. Naluha ang lalaki. Natigilan si Executive Cao. Nang sumagi sa isip niya ang katotohanan, agad siyang napabulalas, wala akong maipapaliwanag sa pagkawala ng 50 eksperto. Wala ring karangalan para sa akin. Kailangan kong puntahan si Elderly. Siya lang. Agad siyang nagmamadaling tumakbo papasok ng sekta, halos mabaliw sa kaba. Sa loob ng isang marangyang silid, nakaupo si Elderly sa isang sopa, habang nakayuko sa harap niya si Executive Cao. Executive Cao, dahil sa iyong kasakiman, nawala ang 50 eksperto. At ngayong hindi mo na kayang akuin ang responsibilidad, lumapit ka sa akin. Panunuya ang nasa tinig ng matandang lalaki. Nagpahid ng pawis si Cao at pilit nang umiti. Napakatalas ni Elderly. Nais ko lamang hulihin ang espiya nang hindi na ginugulo si Elder. Kung nahuli siya, natural na ibibigay ko ang lahat ng karangalan kay Elderly bilang patunay ng iyong pamumuno. Hindi ko kailanman aangkinin yon, hahahay. Mabango ang mga salita mo pero magulo na ang sitwasyon. Inaakala mo bang ako ang maglilinis ng gulo mo? Nagniningning ang mga mata ni Elderly habang tinititigan si Cao. Tanging isang Genesis stage expert ang kayang pumatay ng 50 soul harmony experts ng ganoon kabilis. Mga bantay. Ipadala ang 50 Genesis stage experts para hulihin ang espiya ng buhay. May dapat pa tayong malaman mula sa kanya. Masusunod. Nagmadali ang mga bantay palabas. Lumingon si Elderly kay Cao. Maliit na Cao, malaki ang utang mo sa akin. Alam mong ang parusa sa pagkawala ng 50 eksperto ay mas masahol pa kaysa sa impyerno. Ipapadala ko ang iba upang takpan ang iyong kapalpakan at ipalabas na namatay sila sa tungkulin. Kung hindi, tapos ka na. Nagpugay si Cao, nagpipilit magpasalamat, ngunit sa loob ng kanyang isipan ay nag-aapoy ang dalit. Hindi lang ako nawala ng pagkakataon sa karangalan, kundi pati napilitan pang magkasala ng utang. Diyos ko! Qianfan, anong klase ng impormasyon yon? Wala ni katiting na tama. Nagkunwari siyang nakangiti, ngunit halos masakit na. Samantala, si Elderly ay nakatayo sa kanyang tabi, parang isang ama na nagbabantay. Ngunit ang kunwaring katahimikan ay agad naguguho. Thump. Isang Genesis stage expert ang biglang sumugod, halos hindi nag-abala ng galang, at baka sa kanyang mukha ang hilakbot. Elderly, masama ito, napakasama. Ang 50 Genesis experts na ipinadala mo lahat sila ipatay na. Ano?
Napasigaw si Elderly, natulala at nanlaki ang mga mata, tila ba nabasag ang buong mundo sa kanyang harapan. Ilang sandali pang nanatiling tulala si Elderly, hirap makabawi sa kanyang pagkagulat. Nang makarecover, dahan-dahang ipinihit ang kanyang naninigas na ulo kay Executive Cao, kumikibot-kibot ang mata. Liit na Cao, sigurado ka bang espiya yon? Sa tingin ko Sa tingin mo, utak mani. Pak! Malakas ang sampal na ibinigay ni Elderly, kasabay ng malulutong na mura. Sa ngalan ng lahat ng banal, gusto mo rin ba akong madamay at mamatay? Anong klaseng espiya ang may lakas para burahin ang 50 Genesis experts na parang wala lang? Ang babaeng iyon ay tiyak na isang peak Genesis stage. At ikaw naman, lumapit ka sa akin nang hindi man lang alam ang tunay niyang lakas. Ngayon pati ako'y nasadlak sa parehong kapahamakan na dinanas mo. Nagngangalit ang tinig ni Elderly, habang si Executive Cao na may halos sumiksik sa isang sulok, napapapikit sa takot ngunit sa isip ay mariing pinapawalang sala ang sarili. Hindi ko naman kasalanan ito. Si Qianfan ang nagsabi. Ayon sa kanya, 12 ng Soul Harmony Cultivators ang nakapagtaboy sa babae. Ako'y naniwala lamang Ngayon, lalo lamang lumala ang sitwasyon, hindi lang 50 Soul Harmony experts ang nawala, kundi pati 50 Genesis experts na mas mataas ang antas. Sa laki ng butas sa kanilang record, wala nang paraan upang maitama ito. Ang tanging pag-asa ay humingi ng tulong. Tahimik na nakayuko si Executive Cao, alam na wala siyang kapangyarihan bilang isang pangkaraniwang executive upang resolbahin ang kalamidad na ito. Samantala, paikot-ikot si Elderly sa silid, naggangalit at halos masira sa tensyon. Paminsan-minsan ay sinisibat ng matalim na tingin si Cao, ngunit batid niyang wala sa oras ang paglalabas ng sama ng loob. Kailangan niya ng paraan para gawing makatarungan ang kanilang kabiguan, hindi lamang basta pinadala ang mga tauhan upang mamatay. Matagal siyang nag-isip at nang makahinga ng malalim, agad siyang tumayo. Sumama ka sa akin. Agad namang sumunod si Executive Cao, parang asong sunod-sunuran. Sa isang silid na umaalingasaw ang halimuyak ng iba't ibang uri ng mga pildoras, isang matandang lalaking maputi ang buhok, ngunit matikas ang mukha ang biglang napasigaw, gulat at hindi makapaniwala. Ang sinasabi niyo ba'y totoo? Na nawalan tayo ng ganoon karaming tao. Kung gayon, napakalakas ng nilalang na iyon. Yes, Venerable Ma, mabilis na tugon ni Elderly, nakayukong parang tapat na lingkod. Hindi siya basta simpleng espiya. Tiyak na may natatanging misyon siya rito sa Hilaga. Marami na tayong nalugi, ngunit kung siya ay mahuhuli natin, ito ang magiging pinakamalaking tagumpay ng ating sekta. Hindi lamang ang ating pinuno, kundi pati ang 4 pang sekta ay kikilalanin tayo, maging ang ibang lupain sa ating alyansa. Venerable Ma, ikaw ay isa sa 10 pinakamataas na venerables ng ating sekta. Ngunit kung magagawa mo ito, tiyak na aakyat ka sa 3 pinakamataas. Tahimik si Venerable Ma, ngunit ramdam ang bigat ng kanyang pag-isip. Naramdaman niyo ni Cao kaya napilitang magsalita, umaasang mahila siya sa usapan. Tama si Elderly. Isa itong pambihirang pagkakataon. Kapag hinayaan natin, ibang venerable ang aani ng karangalan. Venerable Ma, kailangan ng mabilis na pa siya. Ngunit nanatiling maingat ang matanda. Magandang pakinggan, ngunit sa tingin ko'y nasa rurok na ang lakas ng babaeng iyon. Paano kung hindi natin kayanin? Patuloy na ng udyok si Elderly, pinapaboran ng kapalaran ang matatapang, Venerable Ma siya'y isang peak Genesis expert lamang. Kung 10 kasing antas mo ang magsanib, siguradong mananaig tayo. Ang tanging panganib ay kung siya'y pipiliing sumabog at wasakin ang sarili. Nagmuni-muni si Venerable Ma, unti-unting sumisilay ang interes, ngunit nanatiling nag-aalinlangan. Ngunit paano kung siya'y hindi basta peak expert, kundi isa sa 9 Sword Kings ng gitnang rehiyon? Mabilis na itinaboy ni Elderly ang pangamba. Kung isa nga siyang Sword King, bakit siya magtutago sa likod ng isang karaban? Ang mga Sword King ay arogante at malakas ang loob, hindi magpapakalihim. Ang kanyang kilos ay patunay na hindi niya kayang salakayin ang ating sekta. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ipag-utos na ninyo ang kanyang pagkakadakip. Matapos ang higit pang pag-isip, tumango rin si Venerable Ma maghintay kayo rito. Tatawagin ko ang ilang venerables upang sama-sama nating dakpin ang espiya para sa karangalan ng ating sekta. Sa isang pitik ng manggas, mabilis siyang lumabas ng silid. Parehong yumukod sina Elderly at Cao.
Binabati ka namin, Venerable Ma, sa nalalapit mong tagumpay bilang isa sa 3 pinakamataas na venerables. Ngunit pagkakaalis ng matanda, napabuntong hininga ang dalawa. Demonyo, napunta na naman sa iba ang lahat ng kredito, singhal ni Elderly. Nga, mahina at takot na sabi ni Kao. Pa. Muli siyang sinampal ni Elderly. Nga, puwet mo. Walang silbi. Halika na, kailangan nating maghintay sa pasukan ng sekta upang batiin si Venerable Ma sa kanyang pagbabalik. Elderly, batin. Tumigil ka na. Ang lakas ng loob mong umasa pa pagkatapos ng lahat ng ito. Magpasalamat ka na lang kung may mumo tayong makukuha. At kung pati iyon ay hindi natin magawa, baka wala tayong kahit ano dahil lulunukin lahat ng matandang iyon ang gantimpala. Galit na lumabas si Elderly, kaya't napilitang sumunod si Kao matapos ang ilang sandali, pilit na nagkukubli ng sariling pag-asa. Siyempre, sa laki ng isdang ito, tiyak na may tira-tira para sa amin, hahaha. Naglakad ang dalawang matandang mandaraya sa gitna ng malupit na hangin at pagbuhos ng nyebe, naghihintay sa pintuan ng sekta, sabik na makisakay sa tagumpay ng iba. Ngunit ang realidad ay bihirang sumang-ayon sa pagnanasa ng tao. Isang oras ang lumipas bago bumukas ang harang ng sekta. Agad silang nag-ayos ng kasuotan, inihahanda ang sarili para sa pinakamalaking pagbati ng kanilang buhay. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi tagumpay kundi ang itsura ni Venerable Ma na wasak ang kasuotan, pawisan, at duguan, nagmamadaling bumalik, puno ng takot sa kanyang mga mata. Venerable Ma, kayo nakuha niyo ba siya? Hindi pa man natatapos si Elderly ay dalawang malalakas na sampal ang dumapo sa kanilang pisngi, itinapon silang pareho sa lupa. May mukha pa kayong magpakita sa akin. Mga walang hiya kayong lahat, pati ang lahi ninyo. Ako'y pinaikot ninyo nang walang alam kung anong klaseng halimaw ang ating kaharap. Kung pwede lang kitilin ko na kayo ngayon. Nanginginig si Elderly. Venerable Ma, hindi nyo ibig sabihin kahit kayo'y nabigo. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang umalog ang buong sekta, ang harang nito'y nagbaluktot, at sa sumunod na iglap sumabog. Sa paglaho ng hadlang, lumitaw ang isang napakagandang babae, ngunit may malamig na mga mata, ang mukha ay nababalutan ng matinding galit. Walang pag-aalinlangan, agad tumalikod si Venerable Ma at tumakas, ayaw nang masangkot pa sa babaeng iyon. Hush! Libu-libong eksperto ng Sansisek ang lumapag, sabay-sabay na naglabas ng kanilang kapangyarihan upang labanan ang nanghihimasok. Ngunit wala itong pakialam. Ang kanyang nagyelong mga mata ay nakatuon lamang sa nanginginig na si Venerable Ma, dugo ang kanyang hanap. Thump! Sa bawat hakbang ay umalingaw-ngaw ang malinaw at mabigat na tunog. Isang gitnang edad na lalaki, nakasuot ng marangyang kasuotan, ang humarap, ang titig ay matalim at mabagsik. Ako ang pinuno ng Sansisek, si Buxingyon. Sino ka, binibini? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Buxingyon ng Sansisek. Humph, malamig na tugon ng babae, may halong pang-uyam. Tugma ang pangalan mo sa iyong kapalaran, malas. Wala akong pakialam sa inyo. Ang habol ko'y ang batang iyon sa karaban. Pero bakit paulit-ulit kayong sumisingit, tulad ng mga langaw na walang tigil sa pag-ingay? Kung gayon, mas mabuti nang lipulin ko na kayo lahat at matapos na ang panggugulo ninyo. Naggitngit ang mukha ni Buxingyon, nanunuya, lipulin ang aking sekta. Ang tapang ng dila mo, babae. Sino ka ba para magyabang ng ganyan? Tumigil ka na sa pagbubuhat ng sariling bangko bago ka pagtawanan ng lahat. Naghalakhakan ang kanyang mga tauhan sa pamamaliit. Ngunit si Venerable mananatiling nanginginig sa kanyang kinatatayuan. Sino ako? May mapanuksong ngiti sa kanyang labi, iginala ng babae ang kanyang mga mata sa takot na si Venerable Ma at tinudyo. Ni hindi mo alam kung sino ako, pero nagpadala ka ng mga tao para habulin ako. Sa ganyang asal, malayo ang inyong mararating. Makinig kayong mabuti. Ako si Frigid Rain Sword King Baliyuyu, personal na itinalaga ng Patriarch ng Sword Star Empire mula sa gitnang rehiyon. Isang Sword King. Nanginig ang lahat sa pagkabigla at ang kanilang mga matay na puno ng sindak. Si Elderly at Executive Kao ay nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala. Ang malaking isda mula sa gitnang rehiyon na nais sana nilang yurakan upang tumaas ang kanilang ranggo, ay isa palang kabilang sa 9 na Sword King. Kaya pala walang nakabalik sa lahat ng tauhang ipinadala nila. Walang magandang kapalaran ang naghihintay sa sinumang makikialam sa 9 na Sword King.
Oo, malalaking isda nga sila, lampas sa anumang kayang isipin ng kanilang sekta, ngunit kahit ang buong sekta nila'y walang kakayahang manghuli ng isa. Kumibot ang mukha ni Buksingyon, halos mabulunan at napalunok ng mariin. Uminit ang kanyang dugo at sumabog sa galit. Sa ngalan ng langit, sino ba ang hunyangong nagdala ng isang Sword King dito? Magpakita ka ngayon din. Tumayo si Venerable Ma, nanginginig sa sakit at halos lumuha. Oh, kaya ikaw pala, matandang iyon, singhal ni Buksingyon, galit na galit at nais na lamang siyang patayin sa oras na iyon. Mabilis na bumawi ang Venerable, nagmanot nagkupit ng mga kamay. Sect Leader, sandali. Hindi lang ako, ito ay il. Agad niyang inihampas ang kanyang palad kay Elder Lee at isinumpa ito. Judas! Bakit ka nakipagsabuatan sa isang Sword King? Dahil sa'yo, napakarami sa ating mga kapatid ang nasawi. Venerable Ma, Sect Leader, ako eh. Nanginginig ang labi ni Elder Lee, ramdam ang kawalan ng hustisya. Ngunit siya naman ang dumampot ng kamay at sinampal si Executive Cao, na iniwan itong may namumulang baka sa mukha. Walang silbi. Ikaw ang pumatay sa lahat ng mga Genesis at Soul Harmony experts natin. Bakit ka nakialam sa isang Sword King? Nabulunan si Executive Cao, pinapahid ang kanyang luha. Sect Leader, Venerable Ma, Elderly mali ang impormasyon. Hindi ako, kundi ang Qian Clan, sila ang ahambi. Pilit siyang naghahanap ng mabibintang, ngunit matagal nang nakalayo si Zufan, iniiwan siyang mag-isa upang akuin ang dambuhalang kasalanan. Wala na siyang nagawa kundi magmukhang api at magpaliwanag. Isang katiwala ng Qian ang nagsabi sa akin, kaya't pinuntahan ko ang sinasabing ahente mula sa gitna. Hindi ko alam na isa pala siyang Sword King. Buwisit ka. Paniwalang paniwala ka sa mga chismis nang hindi man lang sinuri. Para kang nagmakaawa na patayin ka. Mas lalo pang sumigaw ng mura si Buksingyon bago siya biglang yumukod kay Bailiyuyu. Frigid Rain Sword King, isang malaking hindi pagkakaunawaan lamang ito, dulot ng mga hangal kong tauhan na naniwala sa sabi-sabi. Maaari mong parusahan ang mga ito ayon sa iyong nais. Wala pang digmaan sa pagitan ng Hilagang Lupain at ng Gitnang Imperyo. Kami naghahanda pa lamang, hindi nagsisimula. Kaya't mangyaring ipagpatuloy ninyo ang inyong paglalakbay at panatilihin ang kapayapaan. Napangisi si Bailiyuyu, puno ng pang-uuyam. Buksingyon, may lakas ka pang magsalita. Malapit nang sumiklab ang digmaan pero naghahanap ka ng kapayapaan. Bakit? Hahaha, hindi ba't ang ugat ng sigalot ay si Ouyang Lingshan ng Sea Bright Sect? Wala kaming alitan laban sa inyong dakilang imperyo. Duwag. Kumikislap ang mga mata ni Bailiyuyu habang isinumpa siya. Isa ka sa 5 sekta ng Hilagang Lupain, ngunit sa halip na ipagtanggol ang iyong tahanan laban sa mananakop, pinili mong magtago. Nasaan ang dangal at karangalan ng iyong sekta? Ang batang Radiant Stage na nakaharap ko kanina'y may tapang pang makipagtalo sa akin, samantalang ikaw, isang leader ng malaking sekta, walang gulugod. Mga walang kwenta. Mas mabuti pang linisin ko ang Hilagang Lupain mula sa mga tulad nyo. Siguradong magpapasalamat pa si Ouyang Lingshan sa akin, hahaha. Nanlamig ang mukha ni Buksingyon. Ibig mong sabihin, hindi ka alis? Subukan mong hulaan, hangal. Kung ganoon, ang Sansi Sect ay hindi na urong pa. Matalim ang boses ni Buksingyon. Bailiyuyu, alam kong dakila ang siyam na Sword King, ngunit huwag mong isiping mahina ang aming sekta. Mayroon kaming daan-daang Genesis experts, at sandaang nasa tugatog ng kapangyarihan. Kahit ikaw ay hindi kayang harapin yon ng walang kapalit. Isa ka ring nasa rurok lamang ng Genesis stage. Umangat ang kilay ni Bailiyuyu, puno ng panunuya. Gusto mo bang subukan ang teoryang iyan? Nanigas ang kanyang mukha, at biglang huminto ang walang tigil na pag-ulan ng nyebe. Sumabog ang kalangitan sa pagkidlat na kulay pilak. Umalinggaw ang kapangyarihan ng espada, nagpalabas ng mga alon ng talim na pumunit sa hangin at winasak ang lahat ng dinaanan. Ang nyebe sa kalangitan ay nag-anyong bagyong pilak, punang walang humpay na sword waves. Saan man dumampi ang mga iyon, agad na naglalaho ang lahat, at sa sandaling iyon, si Bailiyuyu ang naging tunay na Panginoon ng mundong ito, walang sinuman ang makakatakas sa kanyang kamay. Nanginig ang lahat sa sindak at lamig. Kahit ang 10,000 tauhan ng Sansi Sect ay walang ipinagkaiba kundi mga kulisap na maaari niyang durugin anumang oras. Umalinggaw ang sigaw ni Bailiyuyu, sabay pinakawalan ang kanyang buong lakas.
Sumunod naman ang lahat ng Genesis experts ng Sansi Sect, handang mamatay sa pakikipaglaban. Umuga ang kalangitan sa banggaan ng mga alon ng pilak at ng umaapaw na Yuan Qi, nagdulot ng isang impyernong yumanig sa buong paligid. Samantala, mabilis pa ring naglalakbay sa niebe ang karwahe ni Zufan. Nakatanaw siya sa nakapangingilabot na labanan sa langit, kung saan pati ang hangin ay tila baluktot sa sobrang kapangyarihan. Bihirang lumingon si Zufan, ngunit ngayoy namutla siya sa pagkabigla. Ang isang Genesis stage expert ay may kakayahang kumontrol sa kapangyarihan ng mundo. Sa ganitong labanan, ang lahat ay nakasalalay kung sino ang makakahawak ng puwersang iyon. Sa pagkakataong ito, si Baliyuyu lamang ang nagmamay-ari ng kalangitan, at pinipigan niya ang buong Sansi Sect hanggang mawalan sila ng hininga. Talagang kasing bangis sila ng sinasabi. Tahimik na tumango ang mga kasama niya. Ang siyam na Sword King ay kayang magwasak ng mga sekta ng mag-isa. Ngunit ang kanilang paghanga ay naputol nang biglang umatungal ang espiritual na hayop na humihila sa kanilang karwahe at biglang tumigil. Halos maitapon ang lahat sa loob. Lumabas ang isang gwardiya at mumuso. Panginoon, nandoon. Ngumiti si Zufan, puno ng kumpiyansa. Dumating na sila, hahahay. Habang hawak ang kamay ni Qiao bumaba siya ng karwahe at hinarap ang grupong nakaharang. Sa unahan ay isang matandang lalaking halos 3 metro ang taas, samantalang nakapila sa likod niya ang 10 katao na puno ng paggalang. Mga sino sila? Ano ang pakay nila? Tanong ng isang gwardiya, may pag-aalinlangan. Sila ang hinihintay nating magpakita. Huminga ng malalim si Zufan, at sa ningning ng kanyang mga mata ay tuwirang tinitigan ang matandang lalaki. Invincible Sword Bailiu Chan, sa wakas, nagtagpo rin tayo. Ano? Halos mabuwal ang mga gwardiya sa gulat. Siya ang pinakamalakas sa lahat ng lupain. Bakit siya narito at bakit sa atin? Hindi sila makapaniwala habang patuloy na nakangiti si Zufan at itinuro ang paligid ng matanda. Masdan niyo ng mabuti. Natigilan ang lahat sa kanilang napansin. Ang mga alon ng pilak ni Bailiyuyu ay umaabot na ng daan-daang milya mula sa Sansi Sect, ngunit ang paligid lamang ng matandang iyon ang nananatiling tahimik at payapa, parang hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Tanging si Bailiyuyu lamang sa mundong ito ang kayang tumapat sa kapangyarihan ng isang Sword King at panatilihing hindi magalaw ang puwersa ng mundo. Tumingala si Zufan, at habang hawak pa rin si Qiao, walang alinlangan siyang lumapit kay Bailiyuyu. Tahimik na naghihintay ang matanda, mabigat ang titig. Hush! Ngunit bigla, isa sa mga kasama ni Bailiyuyu ang sumugod, puno ng puot at hangaring pumatay kay Zufan.